Ang vlog na 'to ay tungkol sa kung ano ang kakaibahan ng paglilinis, pagliligpit o pag-o-organize ng mga gamit natin. So, tapusin mo yung video na 'to, i-she-share ko sa inyo kung ano yung ginawa nating, malupit na execution o paraan para maayos natin yung mga gamit o pag-o-organize. Ako nga pala si John Ray Gumahad, ang owner, founder, President at CEO ng GNB Dynamics Corporation. Meron na tayong 9 years na experience pagdating sa printing business. From fabrication, installation, hanggang sa closing ng deals, negotiations, layouts, tayo po dati ang gumagawa yun. Kaya sigurado ako may isi-share ako sa inyong malupit na execution. So bago ang lahat, ikukwento ko muna sa inyo kung ano yung mga naranasan natin, mga challenges pagdating sa pag-o-organize. Nung kasama pa ako dyan sa company na yan, nung nag-uumpisa pa lang, siguro mga 3 years, 4 years ago, kasama po ako sa nagpa-fabricate, nag-welding tayo, nag-install tayo, nagwa-wiring, nagsusulda, lahat yan, nag-ooperate din ako ng machine. So, ang isa sa mga challenges namin at naririnig ko lagi sa mga tauhan namin ay yung boss wala eh. Hindi po lagi na lang wala. Pero syempre ikaw na may-ari, alam mo na meron kasi ikaw bumili. Basta alam natin yan, tayong mga owner kasi bilang na bilang natin lahat yan eh. So, sabihin nila, ubos na boss, ginamit na yon. Pero alam naman natin hindi. So, naubos yung oras ng fabricator natin o yung oras natin kakahanap ng mga bagay man nailigpit pero hindi alam kung saan nailagay. So yun yung mga paulit-ulit na lang na nangyayari. Kaya nagkakaroon ng mga delays. Isipin mo maghapon minsan, cutter lang ang kailangan o flyers dahil nga hindi na nailigpit naman, malinis yung production. Kasi naglilinis sila, nagliligpit. Ay, yun lang, hindi lang talaga makita. Kasi nga, kung saan-saan lang tinabi. Kasi nga, para malinis tingnan, di magligpit. Kung saan-saan lang nila nilalagay. So, pag kailangan mo na ngayon, hindi na siya namin makita. So, nagkakaroon ng delays. Kaya yung ginawa ko noon is ginawa ko ng listahan o lagayan kung saan talaga siya. Dapat ibalik nila yon. And then, nagkaroon ako ng mga request form para malista o ma-dispatch yung kung sino yung humiram ng tools na yon. Kaya ito yung mga dapat nating gawin para ma-organize or dapat talaga i-organize natin yung work area natin or yung production natin o pati yung mga tools and equipments natin. Unang-una dito sa tools, ang ginawa ko noon, pinili ko lang dapat yung mga tools na kailangan. Kasi sa sobrang dami ko ng tools noon, yung iba kasi hindi naman masyadong ginagamit, bihira lang. So, hiniwalay ko yun. Pinili ko lang yung madalas ginagamit at lahat yon nilagay ko sa isang stante, tapos nilagyan ng pangalan. After ng pangalan, ilang perasong ganito, at yung kondisyon ng bawat isa. And then, nung inautomate namin, pinipilit namin lagyan ng barcode o ano tawag nito, QR code para ma-monitor natin kung ma-automate, mabilis lang. Barilin mo lang, makikita mo na kagad sa system na, okay pa, ito pa yung ano natin. Pati dun sa mga supplies, mga consumables natin, in and out, pag bumaba na yun dun sa level ng ano niya, kasi dapat mag-set din tayo na kung sa mga fast moving natin ng mga supplies, pag bumaba na dun sa ilang quantity na sinet natin, magre-red yun dun sa
system natin. So, napaka-importante nun. Kailangan ayos. Ayun, gumawa nga ako ng lagayan at doon, sa gilid nun, merong nakalagay na anong pangalan at tapos ilang piraso. Doon yun sa mga tools. And then, sa mga supplies naman, in and out. Pumasok 5 karton, lumabas ganito, ginamit ng ganito. So, gawa rin tayo ng monitoring system para mailista lahat ng flow o galaw ng mga gamit natin. At the same time, kailangan din natin yan sa pag-monitor ng expenses. So, yun yung mga ginawa natin noon, yung in and out. At the same time, may align yan yung monitoring na yan dun sa ano nila, yung request form at saka OT forms. Magkakarugtong yan sila dun. Tapos, isa pang inorganize ko is yung mga waste management natin. Actually, hindi pa siya waste eh. Nagiging waste na lang siya kasi nga napabayaan, natumihan, hindi properly handle. So, waste na siya. So, pera din kasi yun. Like yung sa mga Sintra boards, gumagamit tayo ng maliliit lang, pambacking or table menu. Basta maraming gamit yung Sintra. So, minsan, malaki pa yung sobra, nawi-waste na siya kasi nga nadudumihan. Ang Sintra board medyo malambot yan pagka yung na ano siya, nagkaroon ng dents or ano, pag dinikita mo ng sticker, hindi na siya smooth. So, waste na siya, natatapon. Kaya, ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng waste management. After nila katingin or ano, ilalagay nila dito. Hiwalay din natin yung sa mga basura, and then, like, yung sa mga acrylics, kailangan hindi magasgas yan, kailangan ma-organize yan, kailangan nasa tamang lagayan, kasi hindi naman mura din yung mga materials na yan. So, malaking tulong pag naiayos ang lahat. Kasi nga, mamomonitor mo siya. At the same time, yung mga tao natin, hindi naging effective sila. Meron silang susundin, meron SOP na yun, pag hindi nila sinunod yun, na magkakaroon sila ng mga penalty o di kaya sanction. Basta magkaroon sila ng ano tawag niyan, yung sense of responsibility. Kasi madali na silang hulihin eh. Hindi na pwede yung, hindi naman ako niyan boss eh. Dahil may sistema tayo, hindi lang tayo nakasa sa CCTV. So, mamomonitor natin, matitrace natin kung sino talaga yung nagkamali kasi nga automated naman tayo. So, at the same time, pag naayos niyo yan, na-organize niyo, yung company mismo magkakaroon ng makakasave doon sa expenses. Maging smooth ang lahat. Yun, kaya natin sinishare to kasi ayun, long term, gusto natin maging long term partner tayo o kasama natin yung mga empleyado natin, yung magagaling, ma-rewardan natin, yung mga naman hindi seryoso sa trabaho ay maiayos natin. Ayun, ang iniiwasan natin dito yung mga dahilan talaga, yung lagi lang sinasabi na, boss, wala na, hindi makita, ewan ko. So, yun yung dapat nating anuhin, ayusin. Ayun, join pala kayo sa ano natin sa Facebook page, yung Creative Mind PH, o di kaya sa YouTube channel natin, follow nyo, subscribe nyo, GNB Dynamics TV, lahat ng natutunan natin about printing, sinishare natin doon. So, pwede kayo mag-comment, mag-like, and then share nyo na rin sa mga gusto mag-printing business. Soon, magkaroon tayo ng mga tutorial kung paano yung buuhin
paano mag-compute ng mga materyales, at the same time yung diskarte talaga kung paano tayo mag-conceptualize ng mga projects natin. So, yun lang. Dapat lang talaga natin sundin ang mga ah, pinapa-implement para sa ganun pa man ay hindi hindi tayo mahirapan. Para naman sa atin lahat yan. Basta walang imposible, basta kikilusan lang natin, aayusin natin, walang susuko. Pagiging entrepreneur ay it's all about ano yan solving problem. So kung merong mga problemang dadating sa atin sa kumpanya, dapat inspired tayong solusyonan yon kasi yun talaga ang pinakatrabaho ng isang negosyante tulad ko. So, yun, follow nyo po yung YouTube channel natin. Then, yun nga, ako lagi naniniwala na pag gusto natin gawin yung bagay na yan, may paraan yan. Pero pag ayaw, kahit yan o kadali, maraming dahilan. Thank you.